Sinong paborito yung ano? Sinong paborito yung mga bayani? Ikaw? Si Rizal. Paliwanag mo. Iba na. Anong ginawa niya sa bansa? Sumulat siya ng Norma Tangere at El Filibusteris. Yun eh. Ikaw naman. Paliwanag mo isa. Sino ba sa'yo? Si Aguinaldo. Paliwanag mo. Makipaglaban siya Saan? sa mga Kastila. Ikaw, sino sa'yo? Si Andres. Andres ano? Bonifacio. Paliwanag mo. Si nagpakabayani, si Andres. Mga Kastila. Pinagtanggol niya yung Pilipinas. Yun. Hindi mo wala ka pala sinakalat. Hi, kids! Hindi, si Andres. Nandiyan na si Kuya Eric. Wala. Nagkakaintindihan pa ba kayo sa pinag-uusapan nyo? Oo naman po, Kuya Eric. Bakit yun naman po naitanong, Kuya Eric? Eh kasi, pinakikinggan ko kayo eh. Kaya lang parang naguguluhan ako sa pinagkukwentuhan nyo. Opo, Kuya Eric, nagkakaintindihan naman po kami. Kasi Tagalog naman po yung salita namin, wala naman po nagsasalitang wikang Banyaga. Oo nga naman ano. Akala ko hindi eh. Pero nagkakaisa ba naman kayo sa pinag-uusapan ninyo? Opo, mukha po bang magulo? Akala ko kasi nagtatalo-talo kayo. Lalo na itong mga lalaki. Pero mabuti naman at nagkakaintindihan kayo sa pinag-uusapan nyo. Mabuti nga po, meron tayong isang wikang pambansa. Ang gulo po talaga siguro kung meron tayo iba't ibang wika tapos nag-uusap tayo. Oo nga, kahit na may iba't ibang dialekto sa ating bansa, meron pa rin tayong wikang pambansa na magagamit natin para makapag-usap sa kanila. Dahil doon, nagkakaintindihan tayo. Bagay na bagay yung pinag-uusapan natin sa tema ng Buwan ng Wika sa taong ito. Ay oo nga po pala, ang tema natin ngayon ay Filipino, wika ng pagkakaisa. Tama. Sa taong ito, layunin ng Komisyon sa Wikang Filipino na ipakita ang halaga ng wikang Filipino bilang nagbubuklod sa bansa para magamit ang wika sa pamamagitan ng pagsasalin bilang instrumento sa wika ng kapayapaan at maipakita ang kahalagahan ng wika na higit na nauunawaan ng nakararami para sa pambansang pagkakaisa. Kaya po pala abala sa paaralan namin para sa pagdiriwang na ito. Kaya nga ipinapatupad ito sa mga opisina, sa mga paaralan at sa iba't ibang institusyon para magamit ang ating sariling wika. At ito talaga ay para magkaisa ang mga tao. Isipin nyo na lang kung iba-iba yung wika natin. Magkakaintindihan ba tayo? Bakit po iba ang wika sa ibang bansa? May kasaysayan kasi sa Biblia tungkol sa pagkakaroon ng iba't ibang wika. Di nyo ba naalala noon, iisa lang ang wika? Kaya nga ginulo ito ng Diyos dahil hindi sila sumusunod sa utos ng Diyos na kalatan nila ang buong lupa. Kaya gumawa sila ng isang malaking tore para maging palatandaan nila sa kanilang pagbalik sa kanilang lugar. Mabuti pa basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Henesis sa 11 at 9. Kaya ang pangalang itinawag ay Babel, sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa. At mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Ganun po palang nangyari, kaya po nagkaroon ng iba't ibang wika ang tao. At yan ang ating talata sa araw na ito. Kuya Eric, ano pa po bang dapat naming malaman tungkol sa tema ng pagdiriwang ng buwan ng wika sa taong ito? Yan at ang iba pang bagay tungkol dyan ang ating pag-aaralan mamaya sa pagbabalik ng KNC Show!